Ang mga dam at ilog pinagkukunan ng kuryente o hydropower. Sa Luzon pa lang, higit 2,000 megawatts ang nalilinang na enerhiya mula sa yamang tubig. Pero ngayong El Nino, 600 megawatts o 30% ang mawawala sa supply. Ang 1 megawatt na nawawala, katumbas ng kuryente ng 12 palapag na gusali. Ayon yan sa Department of Energy. Kapag El Nino kasi, hindi mapapaandar ang hydro plant ng maximum capacity. Hindi tayo nagdidepend sa ngayon sa hydro power plants precisely because nagkaroon na tayo ng abiso galing sa pag-asa kaya't hindi ginagamit yung Angat power plant sa ngayon. Ito ay nagkaka-repair and maintain during this period para hindi babawasan yung tubig na kailangan para sa agrikultura at sa water supply. Based on our projection and our assumptions that we will have 70% deletion of the hydro capacity. Dagdag pa ng DOE, pati ang coal-fired power plants ang nagkakaproblema kapag tumaas ang temperatura tuwing El Nino. Kapag tag-init, nandyan din ang grass fires at bush fires na isang dahilan ng power interruptions. Sometimes the coal-fired power plants do not work very well under very hot temperatures. That's why we cannot assume that there will be no interruptions. But we should try to minimize the interruptions by making sure that there are alternative plants that can come in. Nandyan ang wind power at natural gas bilang alternatibo. Pero ang talagang pupuno kung ano man ang mawawala sa hydropower, ang solar power o yung galing sa araw. Papasok ang dagdag na 1,000 megawatts na solar power plants sa 2024. Marami sa Hilagang Luzon, sa Lawag at Cagayan. May programa rin ang DOE para sa paglagay ng solar panel sa bubong. Kaya ang DOE, siniguradong hindi dapat mangamba sa ngayon sa supply. Based on our projection and our assumptions that we will have 70% deletion of the hydro capacity, and then that the transmission projects, the major transmission projects will be in place by next year, and also that the assumption for the forced outages are within that limit, then we will have no red and yellow alerts for next year with the assumption that the El Nino will be until the second quarter of 2024. Gayunman, may pakiusap pa rin ng DOE sa mga kasambahayan lalo na kung peak hours. Inaasahan kasing sisipa ang demand sa kuryente ng higit 10% ngayong El Nino. Naka-timer ang Christmas lights. Sinisigurong naka-LED ang mga ginagamit para hindi siya masyadong magastos or makonsumo. Kung nag-aano nga tayo, kung masinop nga tayo, hindi tumataas yung rates. Lois Calderon, CNN Philippines.